Ang manok na mayabang. Sa isang tahimik na bukirin, may isang manok na kilala sa kanyang magandang balahibo at malakas na tilaok. Ang pangalan niya ay si Pepe. Araw-araw, pagkagising ng araw, unang-una siyang tumitilaok sa ibabaw ng bubong ng kamalig. "Ako ang hari ng bakuran," sigaw ni Pepe habang ipinapakita ang makukulay niyang balahibo. Ang ibang mga hayop sa bakuran, tulad ng kalabaw, kambing, at pato, ay tahimik lamang. Wala silang reklamo, kahit na minsan ay nabibingi na sila sa ingay ni Pepe. Pero isang sisiw, si Toti, ang laging humahanga kay Pepe. "Balang araw, gusto ko ring maging katulad mo, Manok Pepe," sabi ni Toti. Ngunit imbes na hikayatin si Toti, pinagtawanan siya ni Pepe. "Ikaw, tignan mo nga sarili mo. Maliit ka pa at hindi ka kasing galing ko." Napahiya si Toti at lumayo. Nakita ito ng matandang kalabaw na si Mang Berto at nilapitan ang sisiw. "Huwag mong hayaang pabagsakin ka ng yabang ng iba. Darating ang panahon mo." Lumipas ang mga linggo. Dumating ang tag-ulan. Isang araw, may dumating na malaking bagyo. Malakas ang hangin at ulan. Natamba ang kamalig, nabuwal ang mga puno. Si Pepe, na nasa bubong, ay nilipad ng hangin at napadpad sa gitna ng ilog. Narinig ni Toti ang sigaw ni Pepe. Kahit natatakot, agad siyang tumakbo at tinawag ang mga hayop. Sama-sama silang nagtulungan, ang kalabaw ang sumagip kay Pepe gamit ang kanyang lakas, at si Toti ang umalalay at tumulong sa pag-aalaga sa kanya habang siya'y sugatan. Pagkatapos ng bagyo, humingi ng tawad si Pepe kay Toti. "Patawad, Toti, mali ako. Hindi sa laki ng katawan o lakas ng tilaok na susukat ang tapang. Ikaw ang tunay na may puso." Mula noon, naging magkaibigan silang dalawa. Hindi na nagyabang si Pepe, at si Toti ay lamaking isang responsableng manok, hindi malakas tumilaok, pero may lakas ng loob at mabuting puso. Aral ng kwento: ang tunay na kagalingan ay hindi nasusukat sa anyo o yabang, kundi sa kabutihang loob at tapang sa oras ng pangangailangan.